Hello mga Mari. Kumusta kayo? Nag-iba na yung boses ko. So guys, pag-usapan natin ngayon, magmarites tayo. So para to sa may mga asawa ng apam. Kasi may napanood ako. Sure, marites talaga eh. So hindi lang naman isa eh. Ilan na rin yung napanood ko na ganito. Laging mag-imot-imot sa vlog nila na wala silang sariling bank account, kinokontrol sila ng asawa nilang Amerikano or asawa nilang kung ano pa mang foreigner yan, ganit. 'Di ba? Dapat kasi inuunahan nyo na. Lalo na sa mga mami na nasa bahay lang. Yan. Nasa bahay. Yan. Hindi nagwo-work, 'di ba? Yung iba talaga kadalasan ng mga nag-vlog na mamis na nasa abroad dahil nasa bahay sila at wala silang income. So yung purpose sana ng pag-vlog nila ay para magkaroon sila ng sarili nilang pera. Ang problema yung pera na kinikita nila sa vlog, ipinasok pa rin nila sa joint account nila mag-asawa. Oh, sasabihin nila, bakit problema yan? Bank account naman nila mag-asawa yan. Malaking problema yan kasi depende sa asawa. Yung asawa mo, pag asawa mo controlling, hindi mo pa rin hawak yung pera na yun. Wala ka pa rin control sa pera mo. Na kahit na ikaw yung nagdaldal dyan, ikaw yung nag-edit-edit ng video, ikaw nagpuya, tapos pag sahod mo, papasok sa bank account niyo mag-asawa, tapos hindi mo makuha, hindi mo magastos sa kung saan gusto mo. Dahil lang, magpapaalam ka pa. Ayan. Sabihin nila, kasi dapat may hawak siyang card or ganon. Yung iba kasi guys, iba sa atin masyadong mabait. Ayan. Hindi ako. Hindi ako mabait. Yung iba kasi talagang yung parang, kung ano yung sinabi nila, sinabi ng asawa nila, yun na yun. Kasi natatakot din sila na yung asawa nila magagalit or magre-react sa kung ano yung opinion nila or hindi sila pinapakinggan. Yung iba hindi nila choice yan eh. Yung parang sinadya nila na magpakontrol. Nagkataon lang talaga guys na yung asawa nila may pagkamasama ang ugali. Kaya yung sa mga baguhan pa lang na mami na nag-vlog dyan, kahit wala pa kayong kinikita dyan sa vlog nyo, kahit di pa kayo monetize, iplano nyo na, ng sariling bank account para pagdating ng time na malay nyo kumita kayo sa vlog nyo, ididiretso mo na sa sarili mong bank account. Para at least kasi ikaw yung nasa bahay at saka ikaw yung gumagawa ng paraan para kumita, kung ayaw ng asawa mo sasabihin, bakit hindi ipasok sa joint natin? If ever, kung kikita ka. But sabihin mo, mas mabuti na rin kasi para malaman mo kung magkaano ba talaga yung kikitain mo sa vlog na yun. Ganun. Mas easy na rin yan sa pagdating sa tax. Mas easy yan. At saka, ang rason talaga dyan, para may access ka. Na hindi kinokontrol ng asawa mo. Lalo na kung nakikita mo naman na, halimbawa ngayon na mag-asawa na kayo, ngayon na wala ka pang kita, paano ka ba niya itrato when it comes to finances? Hinahayaan ka ba niyang gumastos or kailangan mo pa ba magpaalam pag bibili ka ng shampoo, ganon, yung tipong ganon, yung nag-cravings ka ng Pinoy food, kailangan mo pa ba magpaalam na gusto mo bumili? I mean, hindi naman kailangan naman talaga alam nyo, transparent kayo sa pera nyo mag-asawa. Pero yung to the point na magpapaalam ka kahit bibili ka lang ng lipstick, kailangan mo magpaalam or bibili ka lang ng kung anong pang sa mukha mo. Masyadong control, I think. Yung kunting bagay lahat na lang makikita naman nyo yan sa account nyo. Bakit kailangan magpaalam? Diba? So, ibig sabihin kasi niyan, sinusubukan ka niya. Kung hanggang saan ka
kailangan parang nag-submit ka na talaga. Sige, okay lang. Hindi kasi guys pwede na ganyan kasi naabuso tayo. Diyan nagsisimula yung ano. Tas pag dumating yung point na kumikita na, pag malaki na yung kita nyo sa Facebook or sa YouTube or kung ano pang social media diyan, saka kayo mag-iiyak-iyak na sana nakinig ako doon sa ano, mga sinasabi ng tao, sana sa sinasabi ng mga kababayan ko. Ngayon pa lang kasi, dapat magkaroon talaga kasi kayo ng sarili nyong bank account. Yan. Huwag kayong maano na, kasi asawa ko naman yan eh. May ano pa rin, iba yung privacy pag may sarili kang pera. Iba talaga yung sabihin mo na kinita mo yan, tapos alam mo yung kailangan, yung gaya ngayon sa ano, yung sa Facebook ngayon na mag-sync ka ng star sa friends, yung mga tipong ganon, na kailangan mo pa ba ipaalam yan, yung at least kung may pera ka na ano, you have that freedom na kahit maliit na bagay, mabibili mo. Hindi yung nanghihina, ano, yung parang kahit gusto mo, wala kang nagagawa kasi nga, kailangan mo magpapaalam sa asawa mo. Or hindi, mag-aaway kayo. Tapos pag nag-aaway naman kayo, parang mag-giveaway ka na lang or hahayaan mo na lang kaysa naman magalit siya. Hindi siya healthy sa peace of mind mo. Kung lagi kang mag-oo na lang. Ay, even though it's funny, di ba yung parang sa ating mga Pinay sasabihin natin, hinayaan ko na siya mag-ingay kasi mahirap mag-English pag makikipag-away ka. Pero dapat nag-aaral ka talaga, lalo na kung may asawa ka ng afam, di ba? Mag-aaral ka talaga mag-English para masasabi mo lahat ng gusto mong sabihin. Yan. Hindi naman kasi pwede sa relasyon, sa kahit anong relasyon pa yan, na parang oo na lang tayo ng oo sa sinasabi ng asawa natin. Kasi nahihirapan kang ipaliwanag kung ano ba talaga yung gusto mo. Kasi in the long run, guys, ikaw yung magsasuffer na ikaw yung mahihirapan. Sabi nga nila, communication is the key sa relasyon. Dapat lahat talaga pinag-uusapan. So, paano mo ipapaliwanag, paano mo masasabi sa partner mo, sa asawa mo, yung gusto mong sabihin kung andoon yung ayaw mo na makipagtalo kasi hindi ka marunong mag-English or hindi ka magaling, kahit hindi naman talaga kailangan magaling, as long as masabi mo yung gusto mong sabihin at maintindihan niya, or ayaw mo na lang i-insist yung gusto mo kasi nga magagalit siya, yung natatakot kang magalit siya. Yung mananahimik ka na lang. I think it's not right. Hindi tama na, kasi baka magalit yung asawa ko, hindi ko na lang gagawin yan. Siya ba? Yung asawa mo ba, kino-consider din niya na, ay, baka magalit yung asawa ko, hindi ko gagawin to sa kanya. Kino-consider niya ba yan? Yan. Kasi, mahirap naman kung ikaw lang yung laging ganyan na, hindi ako mag-open ng sarili kong bank account kasi baka magalit yung asawa ko. Ay, hindi ako gagastos ng pera kasi baka magalit yung asawa ko. Hindi ko naman sinabi kailangan maging waldas kayo, ha. Kasi ako personally, kahit may access ako sa mga pera ng asawa ko, may sarili pa akong bank accounts, hindi ako magastos. Pero yung gusto ko lang, mayroon akong freedom na bumili sa kung ano yung gusto kong bilhin, at saka alam mo yun, yung hindi ako kailangan, magbibigay lang ako ng pambaon sa kapatid ko, magpapaalam pa ako kahit 500 pesos lang naman. Yung tipong ganyan, yung hihingi pa ako. Diba sasabihin, kasi ayaw ko humingi sa asawa ko. Di kung may chance ka nang wag humingi, gaya niya, kumikita ka sa vlogging, ipunin mo yung pera mo, mag-open ka ng sarili mong account para hindi ka na manghihingi. Kasi sa totoo lang, nakakahiya naman talaga manghingi. Pero kung andyan na, may opportunity ka na kumikita ka na sa pag-vlog, sa vlogging, or sa kung ano pang extra online na ginagawa mo, gumawa ka ng paraan para yung pera na yan,
mapunta sa'yo para may extra kang pera. Pambili sa gusto mo. Kahit naman nasa bahay lang tayo, guys. May mga time talaga na yung gusto mo ng ganito, ganyan. Yung gusto mo ng damit, may nakita kang damit online, gusto mo, tas di mo mabili kasi magpapaalam ka pa sa asawa mo. O tas sasabihin niya, hindi, para saan yung damit na yan? Paano mo susuotin? Yung gano'n, yung kailangan mo pang i-explain. Diba sakit sa ulo? Ayoko talaga ng ganyan. Kaya, kailangan, habang hindi pa huli ang lahat, sa una pa lang, I think, ng relasyon nyo, kailangan maging transparent kayo, tapos kailangan masabi mo yung kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay. Unless okay lang sa'yo na kinokontrol ka niya, na hindi ka niya binibigyan ng pera, na siya lang yung may hawak ng pera niyo. Yung rason ng iba, basta napapakain ako, okay na yan. Sad to say, hindi lang pagkain ang kailangan natin. Oo, kailangan natin ng pagkain, pero may mga tayo, lalo na tayo mga babae, may mga cravings tayo or may mga gusto tayo na kung ano-ano, tas hindi natin masuportahan dahil lang takot tayo sa asawa natin na baka mag-react, baka magalit. Yung kasi dyan, wag niyong sanayin. Kasi alam nyo guys, yung matagal na kayong kasal, na parang hinayaan mo na siyang ganun yung trato sa'yo, tas bigla kang nag-react. Tas magiging issue na yan. Kaya dapat wag niyong sanayin. Ngayon pa lang, una pa lang sa stage ng relasyon nyo, maging vocal ka sa kung ano ba talaga yung gusto mong sa buhay. Yung sabihin mo, gusto ko ng may sarili akong bank account, or gusto mo ng kung makita mo naman sa finances niyo, di kanya pinagtatrabaho kasi sa bahay ka na lang, kasi afford naman niya, bigyan kanya ng extra, mag-demand ka. Sabihin mo, sige, hindi ako magtatrabaho, pero bigyan mo ko ng ganito para mabili ko rin yung gusto ko. Kasi mahirap at the end of the day, tapos kayo lang din yung ikaw din yung kawawa. Pero kung ngayon naman, halimbawa may sarili ka ng bank account, diba? So, yung gawin mo naman, wag mo iwaldas lahat. Magtira ka, magtabi ka for the rainy days. Ayan. Kasi hindi talaga natin, guys, masabi. Walang mga perfectong relasyon. Kung someday, kung may mangyari, iba pa rin yung may hawak kang sarili mong pera. Yung hindi, lalo na dito sa abroad, na pag hindi nagkasundo, naghihiwalay, i-divorce ka. Kaya kailangan may sarili kang pera na masasabi mo na hindi niya kayang mahawakan yan. Kasi alam niyo, pag naka-join kayo, yung bigla na lang yung pag nagkagulo kayo, winidraw niya lahat yung pera, o di kawawa ka. Wala ka pa rin. Lalo na naman, yung kung pera na yun, galing lang din sa sarili niyang kita. Nakalagay lang naman talaga yung pangalan mo doon. O wala ka pa rin habol kasi syempre isipin niya sa kanya yun. Yan ang gagawin mo. So kung may naman, para doon na sa may mga sarili ng bank account dyan, magtabi kayo para sa sarili nyo. Just for rainy days. Kasi hindi natin talaga masabi. Yan. Kailangan natin lalo na tayo sa mga Pinay na malayo sa family natin sa Pinas. Kailangan mahal ang ticket. So kailangan magtatabi tayo para sa sarili natin at para sa kung anong mangyayari in the future. Hindi yung isipin lang natin din yung ngayon at wag tayong pakampante. Kasi okay naman na ako. Pinapakain ako ng asawa ko, binibili niya yung gusto ko. Ngayon lang yan kasi okay kayo. I mean, lahat tayo nag-aano na sana magtagal kayo, maging okay. Pero pag dumating talaga kasi yung point na nagkalabuan kayo, yung alam nyo yun, lalo na kung magsimula pag-react ka na bakit gusto ko ng ganito, yung bigla kang naging open sa kung ano yung gusto mong mangyari. Tapos sinanay mo na sila na yung ibang American din kasi yung gusto nila, or ibang foreigner, yung gusto nila maging dependent tayong mga babae sa kanila. Alam niyo yung para control ka nila. Kaya yung iba, hindi sila tinuturuan mag-drive din ng asawa nila. Yun yung rason. Yung parang, pag natuto ka kasi ng mag-drive, may freedom ka, or
pag may sarili kang bank account, may sarili kang pera. Yun yung iniiwasan din nila. Pag nagpaniwala ka lang sa ganyan na kasi ipagdra-drive naman kita or bibigyan naman kita ng ganito. Kahit bibigyan ka niya, kailangan mo pa rin talaga ng sariling bank account. Yun yung point doon. Para pag dumating yung panahon na kailangan mo ng pera, hindi natin masabi, may sarili ka talagang pera na hindi mo kailangan ng permission niya, hindi mo siya kailangan, charot. Hindi naman tayo nag-wish na sana ganon yung mga mangyari sa mga karelasyon natin. Pero yun lang talaga guys, kasi mahirap kung may ari naman natin iwasan ngayon na mangyari yung ganyan, mag-iyak-iyak tayo sa social media kasi tama pala yung mga sinasabi sa comment section na dapat may sarili kang bank account. Ngayon pa lang, umpisa pa lang ng relasyon, igawan nyo na ng paraan. Gawin nyo na lahat ng palusot, charot. Kasi para hindi tayo maging kawawa. Lalo na kung may mga bata, ay nako. Mga bata pa naman, walang pakialam kung wala kayong pera o basta sila gutom, kakain, ganon. Kasi hindi nila alam. Kasi akala ng mga anak natin, syempre na okay tayo, na okay yung finances natin, may pera tayo, lalo na kung maliliit pa, hindi pa nila naiintindihan yung hirap ng buhay sa labas. Ay nako, hindi yan sila hindi ka makapagsabi na sige bukas ka na kumain kasi wala tayong pera, magtipid tayo. Hindi masasabihan, at least sa mga anak ko ganun. Yung anak kong babae naglilista siya ng bibilhin niya sa grocery. Grocery siya pero nasa dulo kasama damit. Kasi hindi nila alam, hindi nila maintindihan. Kaya mahirap sanay yung bata sa ganong lifestyle. Tapos biglang nagkalabuan kayo ng tatay nila, wala kang maibigay kasi yun nga, kasi nakadepende ka din sa tatay nila, sa asawa mo. Hindi ko inaano na sana maghahanda tayo kasi para pag naghiwalay. Pero kailangan din talaga may sarili kang pera. Kahit maghiwalay man kayo hindi in the future, kailangan yun yung may sarili kang bank account. Lalo na kung kumikita ka naman sa mga vlog na to. Ayan. Sa akin, madami na akong bank account. Pera na lang kulang. Sobrang sa dami. Kasi yung asawa ko, pinag-open niya ako sa lahat ng account na may joint kami. Lahat doon. Sa bank account na yun, lahat din may solo ako. Siya walang solo account, ako lang meron. At wala siyang access doon, hindi niya alam yung talaga. So, ayun. Swerte ko din kasi siya yung nag-insist. Pero nakikita ko talaga din kung ano yung magiging problema. Kasi gaya niyan, marami akong extracts ang ginagawa. Hindi yan siya pumapasok sa joint namin. Pumapasok yan sa mga account ko. Sarili ko yan. At ako din yung gumagastos. So kung anything na kailangan ko dito sa bahay, sa joint namin yan, lahat ng gastusin sa joint. So yung pera talaga na extra na kinikita ko man online, akin lang. Yun yung namin. Rules, charot. Hindi lang naman kasi parang sabi ng asawa ko, hindi ko naman kailangan tumulong. So, sinishare ko lang sa inyo guys kung ano ba talaga yung maganda. So, kahit kung nasa bahay ka lang, gumawa ka din ng paraan para kumita. Kasi ako sa totoo lang, sinasabi ng asawa ko, hindi ko kailangan yung mga ginagawa kong ganito, ganyan. Ako naniniwala. Sabi ko, kailangan ko yan para ma-improve naman yung hindi makalawang yung utak ko. So, at the same time, parang feeling ko may ginagawa ako, pero, ayun, kumikita pa ako. At, alam niyo yun, may panggastos-gastos ako sa kung ano-ano. Pa-chikas dyan. Ang yung ginagawa ko. So, at least, hindi sinasabi ng asawa ko na ginagastos ko yung pera namin together sa kung ano-anong pinagagawa ko online. Kasi nga, may pera akong sarili. May kumikita ako. So, wala siyang masabi. Wala siyang say about dyan. So, wala siyang pakialam.
So, ayun, yung gusto ko talaga para sa ating lahat. Sana ganon. Sana ganon. Kasi mahirap yung sa bandang dulo tayo mag-iiyakan. Kasi huli na. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya ngayon pa lang, gawan nyo na ng paraan. Okay? So, anyway, sana may matutunan kayo. At sana mabuksan yung mga utak nyo sa yung parang kayo na, makapagmuni-muni ba na sana tama yung ganon. Hindi ibig sabihin yan na parang unless di mo ipaalam sa asawa mo, yung parang magtatago ka ba ng pera sa asawa mo. Hindi ibig sabihin yan. Hindi ibig sabihin yan na lumalaban na tayo. Yung parang sumasagot-sagot ka na sa asawa mo kasi pinaliwanag mo kung ano yung gusto mo. Kasi karapatan mo yan. Ayan. Karapatan mo yung magkaroon ka ng sariling bank account, lalo na kung may kita ka, karapatan mong sabihin kung ano yung gusto mo. Kasi hindi wala nang martir ngayon, guys. So, kaya, ayan. At karapatan nating gumastos. Charot. At mabili yung gusto natin, lalo na kung pera natin yan. Kaya, wag kang makikinig sa sasabihin na, magpapaalam ka. Oh, di ba mahirap? Papaalam ka, bibili ka lang ng lip balm. Anyway, so thank you so much sa lahat ng nanonood ng vlog ko. Ayan, thank you sa support. See you on my next one.